The interviewer. Isang karangalan, Tito Boy. Natutuwa ako dahil matagal tayong hindi nagkita at maraming salamat sa maraming bagay. Yes. Naalala kong ginagawa namin ng Aquinoam na Bunda Tonight. If I remember correctly, natulungan mo kami doon. Because tama ang recollection mo. Now that I'm thinking about it, Laila De Lima was our first guest, but we had to do a run-through. Di ba? Kasi pilot episode. And you no? very kindly came over to the show. Yes, and remember ko po si Miss Chris Aquino, sabi niya, you're so witty, I like you. Sabi niya sa akin. So thank you for that. Dinala mo ako muli sa pagkakataong yon. Claire, if you were a flower, what are you? Rose, Bakit? matinik. Sabi nga nila, napakaganda, pero di ba, it can be dangerous because of the thorns. How dangerous are you? Kapag ka ang kalaban ko ay matinik din, dapat mas matinik ako. Sunrise or sunset? Sunrise, Your favorite color? yellow. Buhay eh. Buhay siya. Masarap siya sa mata. Masarap siyang i-color sa coloring book. Really, totoo. Mas madali siya i-color. If you have wings, where would you go? Heaven. Bakit? Siyempre, kailangan kong kausapin si Lord. We'll get there later. Your state of mind right now? Maayos. Stable. Baka sila hindi. Expressive or explosive? Explosive. You know, you get into trouble because of that. You're aware. I'm not aware. You're not. Yun, I'm not. Talaga, normal sa'yo yun. Yes, because whenever I know that what I'm talking about, kailangan ko siyang express. Otherwise, nasa dibdib ko lang siya, hindi ko masasabi sa ibang tao, di baliwala rin naman yung nasa isip ko. Spokesperson or broadcaster? Ay, mahirap. Siguro, sa ngayon, spokes. Do you feel sometimes that you were prepared for this position by you being a broadcaster? I think so. Meron ano? And aside from that, siguro, Tito Boy, being a trial lawyer, litigation lawyer. Tama. Mas prepared ako, mas handa ako. Explainer or defender? Explainer. Matagal mong ginawa yun eh. Yes. Even in our show, during the usapang The Campanilla, lagi naman explainer. At ang iyong ginagawa ay you would explain yung mga usaping legal sa lingwahe na naiintindihan ng sambayanan. Yes. At yun yung gusto ko. Mas pinapababa ko yung pangunawa. Tama ba? Yung malalim, mas iaangat ko para yung ibang tao na hindi ganun yung kaya nilang abutin. Yun yung mas gusto kong nire-reach. Para mas maintindihan nila ano ba nangyayari. At Claire, napapakinggan kita noon sa MM, and you did it in a way without having to condescend. Ako, eto, Tito Boy, siguro hindi ko alam kung matatandaan mo. You had this episode about Mocha Uson. And I know, makahanggang hindi alam ni Mocha Uson at the time na pinagtanggol ko siya. Remember yung episode nila na nagjo-joke sila about the sign language? And sabi ko sa DZMM, sa program namin, sabi ko, wala akong nakikita na minamaliit niya yung mga person with disabilities kasi wala silang pinangalan ng tao. Sabi nga natin, nakikita natin sa movies, mga jokes. Iba nagpe-pretend na subulag. Iba nagpe-pretend na pilay. Pero tinatawanan natin. Sabi nga natin, kung at that time, kung si Dolphy ang gumawa niyan, papanoorin natin. Hindi natin kinukondena. So, yun yun. And then, when you heard that, you called up yung DCMM and sabi mo, i-guess natin si Attorney Claire. Naalala ko yun. Oo. How far would you go to defend the president? As long as we will be telling the truth. Hindi naman ako pwede magtanggol kung may ililihim tayo na mali. So, as long na alam ko ang ginagawa ng Pangulo ay tama, ipagtatanggol ko. Hypothetical. Alam mo na hindi na tama. Would you still stand by the president? I will tell him. That's not correct. That's wrong. Let's make an action on that. Do you have that kind of a relationship? Nasasabihan ko po ang Pangulo. Nabibigyan ko po siya ng advice. Nasasabihan ko po at nakakapag-suggest po ako. Without him reacting? Without him, reacting in a way that, you are his spokesperson and you should just be. Kasi ang kailangan po ng Pangulo, hindi lang sip-sip. Kailangan po niya ng mga taong magbibigay sa kanya ng tamang impormasyon. Meron po ako isang example. Meron po isang naturalization
na inihain. Halos lahat ng lawmakers ay aprobado. And then, alam ko na mukhang medyo hindi magiging maganda yung sitwasyon. So, I told him, Sir, kindly review this bill. Ito naturalization, application for the naturalization, pending before the Congress. At isasubmit sa inyo. Just try to study that. And he did. He vetoed it. After 3 months or 2 months, that person was accused of kidnapping. So nakikinig po ang Pangulo. Are you the first person or one of the first persons that he sees in the morning? Hindi po kailangan magkita po kami. Talaga hindi? Yes, hindi po. Minsan po nagte-text po ako sa kanya, ibinibigay ko sa kanya yung information, and minsan tatawag po siya. Okay. Ganun po. So pag when you do your gaggle, as it is called in the US, yung press briefings mo, kaya pala sinasabi mo, ito ang aking alam, ito ang stand ng presidente. Opo. Oo. Kasi may mga pagkakataon po, kaya minsan sabihin ko, I will get back to you, kasi hindi ko pa nakakausap ang Pangulo patungkol dyan, o wala pang naibibigay sa aking additional information. So, sasabihin ko po talaga outright na wala pa akong information. And because of this access to the president, wala kang mga nakakaaway. You know, this is a snake pit. When people perceive someone, not necessarily you, as somebody who has access to power, who has access to the presidency, for example, kaya ingitan ka. Wala po akong nararamdaman. Kahit po ang ibang mga secretaries, nakakausap ko po kasi sila. May mga issues po kasi every briefing, may mga issues sila na kailangan ko secretary. So whenever I will give them a call, ready sila. So parang tulungan po. So wala akong nakikita na maaari magalit sa akin. Lampas isang taon na, February? Yes, Feb, March, April, May, June, 1 year and 4 months. Right. Oh. Hindi ka pa napapagsabihan ng presidente? Na sa mga sagot ko po? Halimbawa, Claire, medyo dandahan tayo doon. Hindi naman po. Hindi naman. Traditional media or social media? Both. Iba na po kasi ang panahon ngayon. Ipaliwanag mo ngayon. Okay, unang-una syempre po, I really have this respect sa mainstream media. Bakit? Lahat po kasi nang nilalabas nila dyan, most of the time, binevet yan eh. So kaya po, I rely on the news sa mainstream. Sa SOCMED, ang maganda lang po sa SOCMED kasi yung iba, mas nadidetali nila. Pero naaabuso po kasi yung SOCMED. Hindi ka na babother sa bilis? Nababother, mabilis din po ako eh. Hindi. Bago pa kasi ipaliwanag, bago ka pa, you know, bago ka gumawa ng sarili mong opinion, alam mo yun, yung ang bilis at ang daming bersyon. Siguro po doon ako na training because pag may kaso sa akin, inaaral ko po agad yan at nilalaliman ko yung pag-aaral. So mas nahimay ko. Tito Boy kasi ganito ako eh. Especially pag cross-examination. So inaaral kita. Okay. Inaaral ko kung anong salita mo, every word mo, kilos mo, demeanor mo. So siguro nagagamit ko siya especially doon sa YouTube channel and at the same time sa briefing. Saan ka papunta? So, At sinasabi mo ko yun. siya. Alam mo, Yes. base pa lamang sa tono ng iyong sinasabi, ito ang pinupuntahan mo eh. Yes. Base pa lamang sa tindig mo, ang paniniwala mo ay ganito. Yes, opo. Madalas kong naririnig yan. That's where it's coming from. Being a litigator. Kasi siyempre babasahin mo talaga yung behavior ng tao. Lawyer or lover? Lawyer or lover of my husband? Siguro, I will choose to be the lover of my husband. That's Okay. good. 3-in-1 or brewed coffee? Ayoko na ng 3-in-1. Brood na lang. One word. Describe yourself as a mother. Loving. One word as a lawyer. Successful. As a broadcaster. Patient. One word for Vice President Sara. No comment. One word Never mind. for Harry Roque. Inday. One word for President BBM. Masipag. Honest. One word for Kiko Barzaga. Meow. One word for Lian Leviste. Businessman, sabi niya. One word for the Senate. Magulo. One word for Congress. Maayos. Spontaneous or prepared. Pareho, dapat eh. You can be spontaneous. May Pero pagkakataon. may pagkakataon, pero dapat prepared ka rin kasi if you will just talk of anything without being prepared, mahirap po yun eh. Aside from BBM, who do you think is the best president of the country? Wait, madami. First Siguro name that po- comes to mind. After studying the history po, siguro I guess it's Marcos Sr.
Siyempre, kaya lang, iba po yung panahon ng kabataan natin, iba yung nadidinig natin. Pero if you will read and gather facts kung ano yung nagawa nila, he was one of the best presidents we had. And of course, siguro sabihin ko rin po si Cory, si Tita Cory. Because? Parang naramdaman noon, yung sinasabi na talagang may freedom. Pero ito po, iba po rin pa yung sobrang freedom. Dapat meron ka rin konting restrictions. Kasi pag sobrang freedom, parang dumami po yung corrupt. Pag-usapan natin yan, Kaya. Do you think our unitary presidential democratic form of government, ito ba'y angkop ngayon sa ating bayan? I think so. Tama naman po na democratic, we have a democratic system. But the problem is we are choosing leaders which are not fitted to the positions. That's the problem eh. Kung pipili lang po tayo ng maayos na leader, hindi naman problema yung sistema ng gobyerno eh. Ang may problema po kasi dito yung pinipili nating leader. Merong gahaman sa posisyon, may gahaman sa pera. Diba, puro pansarili ang inisip. It's not the system, it's the people. Okay, so if you were to describe the presidency of President Marcos, and the political climate today, how would you describe that? Mas mahirap ngayon Dahil? because maraming nagpapaka-political strategies na hindi naman, maraming nagpapaka-political analyst na hindi naman, maraming nagpapaka-lawyer na hindi naman lawyer. But isn't that the function of democracy? Everybody has a voice. It is messy. It is chaotic. Kasi pwede lahat. Yes, pwede po yun. But we should avoid fake news. What's the problem what we are dealing with right Today. now? No, we are dealing about fake news spread. No, the spread of fake news that affects the economy, the government. So lahat po ito nakakaapekto. So pagdating sa fake news, meron bang programa ang PCO? Meron po. Meron. Meron po. Sa ngayon po ay kapag ka po merong kaming nakikita talaga na viral, na talagang fake news na nakakaapekto po sa gobyerno, we file cases po. And the last one was, in the context of fake news, na pinagtuunan talaga ng palasyo. Dahil nakaapekto sa maraming tao, Yung pong fake news about the health of the president. you filed a case. The PCO po. At the PCO, Yes. filed the case. Nasaan ang kasong ito? Nasa DOJ. So pag pinag-uusapan natin ang kalusugan ng presidente, kumusta siya? Maayos po. At makikita naman po kasi halos araw-araw po talaga yan. It's either may event sa labas ng palasyo or private meetings po. When we say private, hindi po ibig sabihin na hindi alam. Ibig sabihin, it concerns only, let's say, a specific Right. department. So, gano'n lang po yun. So on the ground, pag nakikita mong presidente at pag nagpapag-usapan ninyo ang kanyang kalusugan, halimbawa, tumatawa ang presidente o... Yes. The first time po na-concern po kami kasi talaga sumakit po yung kanyang tiyan. So, at the time ako, hindi ko pa alam ano yung diagnosis. So, sabi namin, sir, baka pwede niyo sabihin, sumakit yung tiyan niyo. Totoo naman pala. So, no, we should tell that I have this diverticulitis. So, the first time that I heard that ito, boy, hindi ko siya ma-pronounce. Oo. Really, di ba? Ang hirap naman talaga. Ano po yun, sir? So, Diverticulitis. oo, Okay. so, siya po yung nag-suggest na we have to tell this to the people. Yun talaga yung nag-suffer ako sa diverticulitis. Mhm. At nahirapan po talaga siya at that time at may diet siya. Okay. Meron siyang soft diet siya. At that time. Rate 1 to 10, 10 being the highest. Harry Roque as spokesperson. Do I have to judge him? You don't have to. Wag na lang. 1 to 10, 10 being the highest, yourself as a spokesperson. O, syempre dapat 10. Bakit ko naman, hayaan nyo nang i-judge ko yung sarili ko. Pagbigyan na. What is the most important qualification of a spokesperson? Una-una po, syempre dapat, learned ka. You should know how to speak, how to appear, how do you call this? Confident. Confident, and at the same time, you should be truthful. Kasi, kung wala kang hawak na Resibo. facts, na resibo, Tito Boy, ang hirap mong paniwalaan eh. Although alam ko maraming hindi naniniwala sa akin, yung mga obstructionist. Sige na, sa inyo na yan. Pagbibigyan ko na kayo mga obstructionist. Pero yung mga tipong, mga neutral, at nakikinig pa sa news, I know naman, they believe in me. Doon sa tinatawag mong obstructionists,
hindi ka nadidistract? Hindi. Baka sila nadidistract sa akin. How often do you see the president then? Sabi mo kanina, paminsan-minsan tawag, text, but how often in a week? Siguro po, pagka po may meetings po kami, the most, mga 3, mga ganun po. Or, kapag ka po may issues po, hindi ko naman talaga siya kailangan, kasi lagi po siyang busy. But, mas madali po kasi yung tawag or kaya yung text eh. If you can ask Vice President Sara one question right now, what would it be? Face the impeachment trial. If you can ask ex-President Duterte, who is in The Hague, one question right now, ano yun? Let's pray. If you can ask President BBM, isang tanong lang, ano yun? Hanggang kailan mo matitiis yung fake news? If you can ask Congressman Martin Romualdez one question, what would it be? Can you defend yourself? One question for Senator Alan Cayetano, what would it be? Tatagal ka pa ba dyan? If you can ask one question to God, what would it be? Can you forgive them? As a lawyer, will you lie to defend a client? No. But I will. I have to choose the law that will fit my case and my client. That's defense. Doon ako magaling. Ang presidente, would you lie? Again, I mean, I know this is a repetition, but would you lie for the president? I don't think there's a reason for that. Okay. Hindi. I will not do that. Kasi nga, I will not, people will not believe in me if I will tell lies. So, I would rather not. Childhood. When you hear the word childhood, what comes to mind, Claire? Ako? Active po kasi ako nung bata ako competitive. Siguro, sabi ko, ito yung sinasabi ko sa iyo, I will not compete against anybody, but I will compete against myself. Kasi kailangan ko ng taasan yung level ko eh. So, pero hindi ako nakakatapak na ibang tao. Describe yourself as a student. Active, matapang, nanununtok. Claire, nung estudyante ka, ligawin ka. Yes. Opo. Walang effort. Gawin lang. Opo. Walang ka-effort yun eh. Do you remember your first boyfriend? Sir, patawad po. Okay. Sinabi ko sa asawa ko, siya yung first boyfriend ko. Let's stay there. You're a daughter, you're a wife, a friend, a lawyer, a spokesperson. Pero Claire, who are you first? Okay. I was asked by the judge before. Kasi nasa DCMM na po ako. Sabi niya sa akin, Claire, sabi niya, ano bang gusto mo? Mag-artista o maging lawyer? Sabi ko, I want to be the successful mother ever and a loving wife. Yun po. Yun ako eh. More para sa family. Family first. Oo. Siguro kung ba't ko hindi pipiliing maging artista, sabi ko, parang hindi ko forte mag-artista. Although mukha tayong artistahin. Parang hindi eh. Your opinions are the following. Same-sex marriage. Same-sex marriage, I don't know if it is the right thing now. Siguro if there's a law. Iba na po kasi yung panahon ngayon. We can accept everything. So there's nothing wrong with that for me. Hypothetically, if you were a congresswoman, would you vote for the SOGI bill? Okay lang po yun. Okay. Kasi alam niyo po, pare-pareho po tayong tao eh. At iba-iba rin po yung nagiging damdamin natin. So, we have to respect each other's feelings po. Anti-dynasty bill. Number 1 po yan kay Pangulo. Pinapamadali na po yan. But personally, Yes, dapat po. Okay. Kasi marami pong abuso. abolition of the party list system. Parang hindi po eh. Kailangan lang po sigurong i-monitor, i-manage, at hindi rin magamit sa abuso. Marami po kasi umaabuso ngayon sa party list eh. So dapat tama lang po. Kasi maganda po yung Intent of the law. Yes. Nung ginawa po ito ng panahon ni Tita Cory, maganda po yung intention niyan. Marginalized yan eh. Representation of the marginalized. Yes. Ang problema ngayon kasi iba na eh. Politiko na rin. Tapos party list, sila lang. Pampalawak, pampalaki to perpetuate power. Oo. Tapos kamag-anak din nila yung congressman, yung senator. Turncoatism. Ngayon, itong partido, bukas, itong partido, ito, next. Dapat hindi eh. Sana hindi. Sana two-party system tayo. Sana. Divorce. Divorce, it depends, Tito Boy.
Kasi I have read this version of Congressman Ed Lagman. Yung version niya po ng divorce, it's okay, it's fine with me. What makes it okay? Okay, kasi meron dong mga provisions regarding the provisions regarding legal separation. So, ni-level up lang niya na maging part ito ng nullity of marriage. And I think, let's say, 5 years na kayo hindi magkasama. Meron na kayong pamilya sa iba. Di naman kayo nagdidemandahan ng adultery and concubinage. So, kung wala na kayong chance, then I think it can be a reason for nullity of marriage. Kasi ngayon po, ang hirap po ng nullity of marriage because you should prove pa, maliban doon sa mga provisions regarding void marriages, you have to prove pa na he is psychologically incapacitated or the other party. So, medyo mas mahirap po yun. Ang ayoko lang po siguro, Tito Boy, yung sasabihin na, magkasundo tayo, magpirmahan tayo. Ayoko nun po yun. Ayoko nun. Paliwanag natin kung bakit ayaw mo. Ayoko kasi po, ang relationship po dapat wini-work out yan eh. Dapat lagi nyo pong, isipin nyo na kaya pa natin. Kaya lang kasi kung may pirmahan kayo, at that time, mataas pa yung mga pride nyo kay isa't isa, hindi nyo siya maaayos kasi ipirma lang kayo. Saka, I respect the sanctity of marriage. Death penalty. Sa ngayon, hindi po kaya. Although sinasabi natin na okay ang ating justice system, but we are not prepared for that penalty. Marami pong abuso. Hindi ko sinasabi lahat ng kapulisan, pero marami pong nagpaplanta ng ebidensya. Alam naman natin, may gumagawa na intriga, may eksperto sa pagplanta ng ebidensya. One of the prosecutors we had admitted that, Tito Boy, and that was former President Duterte. He admitted that he planted evidence. So kung pinalanta ka ng evidence, tapos death penalty yan, paano? Decriminalization of libel. Ayoko. Gusto ko nandyan pa rin yung it's a criminal case pa rin. There should be a criminal liability for libel. Otherwise, kasi maaabuso talaga siya, Tito Boy. Lowering the age of criminal responsibility. Tingin ko, Tito Boy, it should be at least 12 years old. Kasi iba po yung discernment ng kabataan niya. Hindi siya tulad nung mga panahon before. Mas advanced. Sa mundo ng politika, kanina kasi you mentioned this, if you can bring someone to heaven, sa langit, sino ang dadalhin mo sa langit? Siyempre, isang tao lang muna, Siguro si Pangulong Marcos Jr. Ilabas natin si Pangulo. Hindi mo ilabas siya? natin sa Pangulo ang Malacanang. I mean, a politician. Okay. Si VP Sara. Sa langit? Sa langit. Okay. Para makausap niya si Lord. Sa mundo ng politika, kung may madadala ka naman sa impyerno, sino? Si VP Sara din. Bakit? Kasi sabi niya siya yung magiging presidente sa hell. Okay. Claire, si Pangulong Marcos ba at si Speaker Martin Romualdez ay magkaibigan pa rin? Hindi ko po siya nakikita. Really. Never. Ang huli kong kita kay Speaker, yung unang-unang kasama ako sa ASEAN, sa Kuala Lumpur. At ako po, personally, di ko rin sila nakita nag-usap. Pero syempre, baka nag-usap sila. But for me, I cannot see na nag-usap sila. At ayaw mo ng categorical answer dahil hindi Hindi mo ko alam. nakita eh. Oo. Opo. Although, kasama po siya sa trip, pero kung nag-usap sila, hindi ko nakita. Did you comment? I'm sorry, I might have missed this. Did you comment on former Speaker Romualdez's statement? Yung may kinalaman kay Zaldico the day after, he had a statement. Yes. Was there a reaction from Yes. the palace? No. For me lang, personally. Oo. In my vlog. Okay. Ako ang sabi ko sa kanya, pag mainit kasi yung ulo mo, kung ano-ano nasasabi mo. So, kung ako yung lawyer niyan, kung ako Okay. po yung lawyer, sabi ko, kumbaga patahimikin mo na kita, gawa ka ng statement mo, yung naaayon sa damdamin mo. 'Di ba? Kasi para po compose ka, alam mo yung sinasabi mo, mahirap paglit ka eh. Minsan, nasasabi mo, it's either mali, exage. Palagay mo, Claire, ano ang mali na nasabi niya doon? Wala naman po ako sinasabi No, may mali siya. yeah. Kasi sabi ko lang po na mas maganda na pag ikaw yung nagsalita, dapat compose ka. Kung naalala ko ng tama, ay ipinaliwanag niya ang budget process. Isa sa mga sinabi niya ay, ang implementation ng budget, hindi naman kami ang nagre-release sa Kongreso. Ehekutibo yon. That's the executive's job. And some people were saying, that was indirectly saying, na, look at Malacanang, not us. Kung tama ang aking reading. Hindi ganoon ang pagkakatingin ko. Hindi. He just explained the process ng budget, sinong gagawa, at sino yung magre-release. So, kung ehekutibo to,
That's the truth. Wala naman siyang mali po dun. So, pero kung bibigyan to ng implication na merong kasalanan ang ehekutibo, dapat yun ang patunayan. Ang sinasabi ng mga kritiko nila ay pasaring sa presidente ang ilang bahagi ng kanyang statement. I don't think so. Okay. Kasi sa ehekutibo, Tito Boy, hindi lang presidente ang ehekutibo. Kasama ang DPWH yan. Ang DBM. Ang DBM. So kung sinasabi nila na merong anomalya, hindi po ba nagpapaimbestiga? At marami na nga po nasangkot from the DPWH. Given the chance, would you run for the Senate or Congress? Ay, Tito Boy, wala po sa isip ko. Wala. Wala. Hindi ko pa siya nakikita. And- Sa akin, bolang kristal. And watching the president do what he does, of course hypothetical, would you want to be president of this country? Tito Boy, hindi ko alam. Hindi ko masabi. Wala. Artista na lang para i-manage kita. Mahirap po. Alam niyo pa, Tito Boy, ito sa mga hindi nakakaalam. Napasok ako dito, kasi pag wala ka sa loob, Tito Boy, always ka judgmental. Pero napasok ako dito, yung mga ibinibintang kay Pangulo na hindi nagtatrabaho, tamad, hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun dahil sa schedule po ng Pangulo, minsan umaga, let's say, nasa Manila. Tapos susunod dyan, mga alas 10, may meeting na po yan, sunod-sunod po yan. So, yung paninira po siya sa Pangulo. So sabi ko, ako pala, minsan magiging judgmental ako, di ko pala nakikita na yung Pangulo, kasi kailan lang po ako napasok, 2025. So di ko alam na ganito pala siya kasipag at ganito siya kabait. Hindi siya nagagalit. Pero gusto ko ganito, bakit ganyan? Hindi, you do this, wala tayong pakialam kung ibabash tayo, basta kung ano yung legal, kung ano yung sasabi ng batas, at kaya natin, ibaba ang presyo ng bigas. Ganon po siya. Isang kritisismo laban sa presidente na ikinapikon niyo. Ako, Tito Boy, nung wala pa ako sa palasyo, hindi pa ako para sa press officer. Ang ikinainis ko, yung sinasabing gumagamit ng illegal drugs. Ako personally, Tito Boy, kasi, sa akin, as a lawyer, siguro pumapasok yung pagiging lawyer ko. If that is true, show the evidence. Tapos lahat na nag-content niyan, sa YouTube channel ko, parang kino-cross-examine ko. So, sabi ko, ba't mo nasabi ito? Although, syempre, hindi naman sila sasagot. Pero, doon sa viewers ko, ba't niya sinabi ito? O, nasaan na ngayon? Alam mo yun, lagi kong china-challenge yung mga ibang vloggers. Sa isip ko, bakit mo nasabi ito? Dapat ipakita mo to. So, hanggat wala ka napapakita sa aking ebidensya, di ako maniniwala sa'yo. Diba? Let's say, maleta. O sige, anong laman ng maleta? Napakita mo ba laman ng maleta? O, dinala mo kanino? O, may resibo ka ba? Tinanggap niya ba? Anong maletang klase? Yun yung mga Tito Boy eh. Ang daming pwedeng gawing intriga. Tapos, walang ebidensya. Yun yung alarming today. Kasi lahat ng paninira, lalo na kung official yung sinisiraan mo, Tito Boy, hindi lang official ang tinitira mo. Ekonomiya ng bansa. Na hindi nila napapansin. But I think, yan naman talagang gusto ng mga obstructionists. Sirain lahat para pag naapektuhan ng ekonomiya, Tito Boy, ang isisisi naman nila sa Pangulo. Yun ang gusto ng mga obstructionists. Okay. What kind of a wife are you? Sweet or spicy? Ay! Sweet ako, Tito Boy. Sweet ako talaga. Alam mo yan, di ba? Ugly truth or beautiful lie? Ugly truth na lang. Kasi truth eh. Bakit naman mag-lie ka tapos feeling beautiful ka, beautiful lie kasi, tapos mali naman. May aatrasan ka bang away? Kung walang kwenta. Ano ang walang kwentang away? Wala siyang basihan. Wala. Parang, sino ka? Para patulan kita. May ganun eh. Oo. Sino ka? What can make you If I will be forced to tell lies, siguro. Our country is extremely politically divided. Hindi na nakikinig ang isa't isa. Tama ang basa? Agree or disagree? Nobody's listening to anyone. Marami po kasing gahaman sa posisyon. Nagmamadali na makaupo. Doon yun nag-start, Tito Boy. Kung walang gahaman sa pwesto, tingin ko maayos naman yung bansa natin. Okay. So doon nag-start yun. In these very confusing times, who can we trust, Claire? Except God? Yeah, except Okay. God. I think now, ourselves.
we just have to be this, we should have this critical thinking lang, Tito Boy. Kapag wala kang critical thinking ngayon at hindi ka magiging mapanuri, maliligaw ka. Oo. Dapat hindi tayo madaling masway. Of course. Dapat nagtatanong tayo. Absolutely. Impeachment or Constituent Assembly? Impeachment. Chucky o Chaka? Chucky doll. YouTube or TikTok? YouTube, Tito Boy. If you were to say thank you and sorry to the president, how would you do it? Sasabihin ko po talaga diretso, sir, sorry po. Kasi po, si Presidente po, hindi po talaga siya magagalitin. Hindi siya nagtatanim ng sama ng loob. I mean, you can feel that pagdating sa kanyang kapatid, kahit ano yata sabihin sa kanya, sasabihin niya sa akin, Claire, hayaan mo na. Ganun siya kabait. Kahit anong negatibong pinupukol sa kanya, Claire, hayaan mo na. And if you were to say thank you? Thank you for the opportunity. Sorry and thank you to VP Sara. How would you do it? I will not say sorry. I will not say thank you. Who is Claire Castro when no one is watching? Alaskador. Opo, mapambus ka ako, especially sa mga anak ko. Ang dalas kong biruin. Amidst the noise and haste, ika nga ng desiderata, who keeps you grounded? My faith in God. I know He's always with me. Oo. I always ask for guidance. I always ask for His protection. So, I know who's with me. I know He is with me. Who can shut you off? My husband! Talaga? Yes. Ano yan? Sinasabi niya, tigil na. Oo, kasi minsan pag nagtatalo kami, yan ka na naman eh. Kino-cross-examine mo ko eh. O, di siyempre titigil na ako. So, lalambingin ko na siya. Okay. When are you most vulnerable? Siguro pag it concerns about my children. Are you a better listener or a better speaker? I can say both. I should listen. I should also watch. Right. So that I can speak well. I can deliver the message. When was the last time you did something for the first time? Maging para press officer for the president. Kung may third eye ka, saan mo ito ilalagay? Sabi ng asawa ko, dapat yung mata ko dito. Dahil? Kasi pwede mong ganun, no? Pwede mong pakita. Kasi pag sa mata, di ba, pag gumanong ka, kita na agad nung kalaban mo yung ulo mo. Samantala? So, ito, pag ganun di halata, Basta kung sa kaganon. Okay. Gaganong ka lahat, everywhere pwede. Tall, dark, or handsome? Naku, lahat yan meron ng asawa ko eh. Pwede ba lahat? Lahat pwede. Short hair, long hair. Sa akin po, short hair. Mga Ginoo o medyo bastos? Mga Ginoo. Ako na lang yung magiging... Facts or truth? Truth. Kasi you can have truth if you have the facts. Okay. Who controls the political narrative at the moment? Sa iyong opinion? Of course, the executive. Credibility or popularity? Credibility. What scares you the most? If any? Kapag namayani ang kadiliman sa Pilipinas, delikado yon. Why did you accept your position? Dahil ba sa naniniwala kay Presidente o dahil malaki ang sweldo? At that time po kasi, Tito Boy, hindi ko gustong pumasok. Really. I had the script. We practice it. Ng anak ko, saka ng asawa ko na we will not accept. But when the President, talk to you, Claire, can you help the government? Yun lang po yung words na sinabi niya. Parang, sige po. The President was talking to you. Di ba, una, starstruck. Tapos, hindi ko po inisip, Tito Boy, never in my life na inisip ko na makakatabi ko, makakausap ko ang presidente ng Pilipinas. Hindi ko po talaga siya naisip. Yes or no? Will you take a bullet for the President? Yes. Biggest misconception about Claire Castro? Mataray. Hindi naman ako mataray eh. Mukha lang. You are at the gates of heaven, at the pearly gates, and God asks you, Anak, bakit kita papapasukin? What would you say? Kasi I am your child. Ngayon ba, amidst the noise, posible pa ba ang makabuluhang pag-uusap? Yes. It is important to have that, Tito Boy, nowadays. Kasi kung walang makabuluhang pag-uusap, maliligaw ang mga Pilipino.
maliligaw yung mga Pilipino na nasa algorithm nila puro fake news. So, kailangan talaga po na pag-usapan to para mabuksan yung isipan ng mga Pilipino na, ay, ito pala yung totoo, mali pala sila. Marami po talaga kasi nabubudol. Sabi ni George Stephanopoulos, proximity to power is power. You are very close to the most powerful man in the country. Are you powerful, Claire? I don't think so. I will never abuse this task, this job, given to me by the President. I will never use his name. Buhay pa ba ang pag-asa sa kabila ng ingay na nagaganap ngayon? Alam mo, Tito Boy, if you believe in God, there's always hope. Kaya lagi lang tayong dasal. Dasal lang po talaga. Have you ever been told that you are too aggressive and loud because you are a woman? I think that's a compliment. Bakit kailangan ko maging loud? At hindi ako pwedeng princess type, Tito Boy. Sa panahon ngayon, saka I am not like that. Hindi ako ganon. Private life, public life? I cherish my private life, Tito Boy. Oh. Do your children watch your press briefings? Hindi yata, may classes sila. Sasabihin ko, sabi ko sa mga anak ko, you should be updated with the news. Kasi lagi ako nandiyan dyan, tapos hindi kayo updated. Okay. Anong beauty ritual mo? Sa gabi, Tito Boy, siguro yung pagpupuyat. Hindi ko alam kung nakakatulong ba to. Siguro lang, Tito Boy, yung ang tawag ito, yung moisturizer. Anong paborito mong ginagawa kay Mister? Aasarin. Ano ang paborito mong ginagawa sa iyo ni Mister? Siya yung aking pagka may YouTube, nagla-livestream ako. Oh, Claire, meron tong basher sa'yo. Sabi ko, pwede ba? Ikaw na lang manood niyan. Sabihin mo na sa akin, kwento mo. So, yun yung the usual namin pinag-uusap. Happiest moment of your life so far? Having children, Tito Boy. Love or ambition? Love. Selosa o nonchalant? Nonchalant. Ano yung asawa ko eh? Mabuit eh. Walang selo-selo. Where does a lawyer and the spokesperson begin? I don't think so, Tito Boy. Parang I can do it both. I can do those things at the same time. Pero ito, Claire, this is very interesting. As a lawyer, do facts always win or does narrative matter more? Tito Boy, pareho. I should have the narrative, but my narrative should always be based on facts, Tito Boy. Hindi ako pwede magkwento tapos walang pinanggagalingan. Mahirap po yun eh. So, doon ako critical eh. I mean, lagi ko yung inuusisa. How can you say these things so wala kang hawak na resibo? Do women in politics get punished emotionally? On my part, hindi sa akin, wala eh. Emotional or decisive? Decisive. Kape o tulog? Kape. Your very first impression of the president? Wala, Tito Boy, alam mo, starstruck lang ako. Parang the first time ko siya nakita, parang hindi nga ako makasalita. Most surprising thing about President Marcos? Sobrang sipag, Tito Boy. Sobrang bait, sobrang sipag. At ito, Tito Boy, he always thinks about the Filipino people. Most misunderstood thing about President Marcos? May nagsasabi kasi matamad siya eh. That's not true. Sa lahat ng ginagawa mo ngayon, sa palagay mo lang, Claire, mapupunta ka ba sa langit o impyerno? Sa langit. Sa langit! Truth Commission or Independent Commission for Infrastructure? Okay, independent commission, Tito Boy. Kasi if you're independent, you will not be influenced. So, the truth will come out. Pot of roses or pot of gold? Gold. But you know that story. You know, we heard that story. I read that story. Hindi, Tito Boy. Kung saan binigyan ka ng pot of roses, Mister? Mali? Meron. Meron. Naalala mo? Yes, kasi sabi ng asawa ko ganito. Claire, naniligaw pa na siya. Sabi niya, ganito, Claire, bigyan kita ng isang pasong rose. Alagaan mo yan. Buhayin mo yan. Para every year, hindi na kita bibili ng rose. Pero wala nang supply ng rose. Ganun siya, Tito Boy. Yung palang intensyon. Yun yung intention, makatipid. Most used app on your phone? Tito Boy, YouTube eh. Ano ang kanta ng buhay mo ngayon? I will survive. Tatlong bagay na nasa bag mo lagi. Cellphone, wallet, lipstick. Legacy or impact? Legacy. Ganda o galing? Galing, Tito Boy. Kasi pag magaling ka, gaganda ka. Agree. If you could meet one Filipino historical figure,
Sino ito? Si Jose Rizal. Bakit? Kasi Tito Boy, nung nabasa ko yung No Limit Tangere and Elfie Lee, I definitely, he was so amazing pala during his time na hindi, ngayon hindi ko alam yung mga kababayan natin, mga estudyante natin kung na-appreciate pa ba nila si Rizal. Pero kapag po kami nagkakaroon kasi nagdi-discuss po ako doon sa Maging Mapanuri, sa mga estudyante ngayon, na-appreciate ko si Rizal kasi dinadala niya tayo sa nakaraan, na up to now, nakikita natin kung gaano pala sila kahirap noon at papaano nila pinaglaban yung freedom ng mga Pilipino, na minsan pag nababasa ko yun, parang naiiyak ako kasi bakit yung mga ibang Pilipino ngayon gahaman sa pwesto. Kung magkakaroon ka ng superpower na maging invisible for one day, sino ang mamanmanan? Isang araw lang. Si VP Sara. Bakit? Para malaman ko kung saan niya hinuhugot yung mga fake news niya. Kung may natitira na lang na one phone call ka, sino ang tatawagan mo? Asawa po. At anong sasabihin mo sa kanya? Mahal mo pa ba ako? Ganun ka kalambing. Oo, nagbibilang talaga kami lagi. Oh. Since we're talking about your husband, is that lights on or lights off? Whatever. Is that sex or chocolates? Hindi ako mahilig sa chocolates safe answer pa yun, Tito Boy. Hindi talaga ako mahilig sa chocolates. Kanino ka tumatakbo kapag napapagod ka? Sino ang iyong pahinga? Si Lord talaga. I mean, may time na, let's say, hindi ako makatulog, Tito Boy. Wala pa ako sa palasyo, as a lawyer. Hindi ako makatulog sa isang case because it's my own case. It's about property, worth millions to. Sabi ko, Lord, kasi ako yung mahawak Lord, hindi ako makatulog. Bahala ka na. If, just give me the opportunity to fight for this case, then ikaw nang bahala kung anong result. Kung matatalo ako, kung mananalo ako, it's up to you. Ayoko na tong isipin. Doon ako na-relax, Tito Boy. And after that, parang lahat ng evidence na pabor sa akin, bumabaksak lang sa akin. Total surrender. Yeah, doon lang po. So, sa lahat po, advice na rin po, sa lahat ng nahihirapan, total surrender lang and huwag nyo nang isipin kung ano lang yung mangyari sa inyo. Gawin nyo lang yung best nyo. Kasi sinabi ko naman kay Lord, just give me the chance to fight for this case. Right. Okay, pag talagang up to Supreme Court, hindi maganda ang resulta, maybe it's a fate. Yun ang nakasulat. Yun Ika yung nga. nakasulat. Subukan natin. Can you write your epitaph? One day, people are gonna look back and say, sino nga ba itong Claire Castro na ito? Claire Castro, write your epitaph, Claire. Nandito na si Auntie Claire. Complete